Yan, magandang hapon mga kaisunong bayan at siyempre natin tayo sa office ng ating Konsehal Leng Joey Calderon. Yan, mga kaisunong bayan, pinuntahan lang natin si Konsehal Leng at para hingan ng konting mensahe bilang isang konsehal ng bayan. Ngayon ay bababa bilang isang barangay kapitan ng Barangay Santa Ana. Konsi, magandang hapon. Like tayo sa programang Isunong Bayan. Kap, hingi lang kami ng konting mensahe sa iyong panunungkulan bilang isang konsehal ng bayan. Thank you, Kuya Jerry. Salamat po sa pagkakataon at muli tayo nagkasama sa lahat po ng mga nanonood ng Isunong Bayan. Siyempre, ang mga taga-subaybay po ng ating Don Romantiko, Kuya Jerry Apunyo. And maraming salamat po sa laging pagkakataon na tayo ay nahihingan po ng mensahe para sa mga suliranin sa ating mga bayan, kung ano yung mapapwede natin tulungan. Ngayon naman po, sabi ko nga po, ito ay isa sa mga pinakamahalagang araw ng aking pagsaserbisyo bilang konsehal, ang ating huling sesyon na maa-attenan dahil sa darating na 15 na susunod na Miyerkules, araw din ng sesyon. Hindi natin alam, baka mamaya magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanumpa na at magkaroon na po ng pagkakataon na makapag-assume sa opisina sa barangay. Pero bago po ang lahat, syempre, nais ko po na ibahagi ang aking pasasalamat sa lahat po ng ating mga nakasama, mga tumulong, nagtiwala at sumuporta sa inyong lingkod. Sabi ko nga po, napakahirap po ng lakbayin na ginawa natin. Tayo ay kumalidado bilang konsehal. Nung tayo tinawag ng ating barangay, talaga hindi natin kayang talikuran yung tungkulin na hinihiling na ating mga kabarangay na may pagpatuloy po yung kataong pamamahala. Kaya sabi ko nga po, napakahirap man, pero ito po yung gagawin po natin para sa kapakanan po ng nakararami natin kabarangay sa Barangay Santa Ana. Kaya sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating mga manonood, sa lahat po ng ating mga kababayan taytayin nyo, maraming salamat po sa inyo. At humihingi po ko ng paumanhin sa inyo pong lahat. Pero nandun pa rin po at sabi ko nga po, hindi naman po tayo mawawala sa pagsaserbisyo. Tayo lamang po ay tutugon sa tawag ng panunungkulan po sa aming Barangay Santa Ana. Sa aking mga nakasamang konsehal, ganun din po sa ating Vice Mayor Pia Cabral. Salamat po sa inyong paggabay sa aking humigit kumulang na 500 araw na pagsaserbisyo bilang konsehal ng ating bayan ay inyo pong kinalinga ang inyong konsehal Leng na magabayan sa tamang proseso o wastong pagle-legislate at pagbabahagi ng mga resolution ordinansa na makatutulong po sa mga proyekto na ating bayan. Sabi ko nga po, ang nais lang naman po natin, ibahagi yung ating kaalaman, yung ating karanasan at ating profesyon bilang isang arkitekto para makatulong po sa ating mga kabarangay at syempre sa ating mga kababayan po sa bayan ng Taytay sa suliranin po ng pagbaha, sa mga pagawain mo sa maisa-ayos sa ating mga kalsada, malagyan po na maayos sa mga drainage canal, mapailaw po yung madadilim natin ng saan. Kasi ito po yung mga nakikita natin, mga basic services na dapat ay natatamasa po ng ating mga kabarangay at ating bayan. Sabi ko nga po, hindi natin kaya sa barangay lamang tugunan po yung mga gatong suliranin, lalo na yung mga malalaking proyekto. Pero sa ating pamumuno, sa ating tulong at paghiling mula po sa mga matataas po na serbisyo, na matataas na katungkulan katulad ng ating pamahalaan, ng ating provincial government, ng ating representative, ng ating congressman, syempre sa ating national government, mababahagi po natin yung ating hiling na matulungan tayo sa pagsasaayos po ng bawat proyekto at syempre ng mga suliranin na hinihiling na ating mga kababayan sa barangay na matugunan. Syempre, sa ating mga konsehal na talaga umaalalay, Konsehal JD, Konsehal Jeka, Konsehal Papu, Konsehal Patrick, Konsehal Tobit, Konsehal Joan, Konsehal Boknay, sa ating SK Federation President Zay Villanueva at sa ating LNB President Rupi Roy Tapawan, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagkaroon tayo ng kaalaman, karanasan para sa maayos sa postong pamamahala. At syempre sa ating Mayor Alan De Leon na sabi ko nga, naroon talaga yung suporta at pagmamahal para sa aking ama, kay Kap Joey, at talagang hanggang sa kanyang anak, hindi niya pinabayaan na suportahan. Sabi ko, napakahirap ng laban na ito. Wala yung ama ni si Kap Joey para tayo itaguyod. Pero nandyan ang ating Mayor Alan De Leon na tumayong ating ama para po may pagpatuloy. Yun na iwang gawain po ni Kapitan Joey Rodor sa ating barangay. Ngayon po, Kapleng,
isa na kayong barangay kapitan ng Barangay Santa Ana sa bayan ng Taytay. Ano ang ating mga sisimulang mga proyekto na sinimulan ng iyong ama bilang isang engineer at isang magaling at kinikilalang ama ng Barangay Santa Ana at isang action mo sa bayan ng Taytay? Opo. Okay, Jerry, alam mo yan, saksi ka kung ano yung mga proyekto na mga ninanais niya sa aming barangay, sa aming barangay Santa Ana. Sabi ko, naroroon yung pagbabalik ng regular na paglilinis at pagpapalalim ng ating mga ilog. Syempre, lalong higit yung ating mga kanal. Kasi ang dredging at desilting ng ating mga kanal, malaking bagay po yan. Kasi alam naman po natin bumabaha. Pero kada baha po sa ating barangay, bumababaw po ang ating mga kakanalan. Kaya huwag nating papabayaan na ito po ay bumabaw dahil kapag dire-diretso po yung tag-ulan, talaga magiging baha po ito. At syempre, ito rin yung makakatulong sa maayos na pagdaloy po ng mga tubig baha papunta po sa ating mga ilog. Katuwang naman po natin ng ating pamahalaan para mapalalim din po at mapalapad ang ating mga ilog at sapa. Dahil dito rin po dadaloy lahat ng mga manggagaling po sa ating mga drainage canal. At syempre, yung mga proyekto, yung mga gusali, mga tulay, mga kalsada na kanyang mga pangarap noon. At ngayon ay, sabi ko nga, napag-iwanan naman ni Cap Joey at naiwan niya na pangarap lamang. Pero naririto po tayo, binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, binigyan ng pagkakataon ng ating mga kabarangay para maipagpatuloy yung kanyang mga adikain, mga pangarap ng tulay. Dito nga, yung kumukonekta sa J. De Leon, papunta po doon sa Service Road, sa gilid po ng Barangay Hall. Naririyan yung pagpapaganda po ng ating basketball court, ng Santa Ana Basketball Court, para isang maging multi-purpose building. Yung baba, gagawin po natin open space para sa mga iba pa po natin mga gawain o mga aktibidad. Gayon din yung pagtatalaga ng isang tricycle to the station, to the terminal, na dun sa mga bisag todo doon, pagkaroon sila ng maayos na terminal, at syempre makatulong din na mapaluwag yung BA Cruz. Dahil ano po natin, kailangan po natin ng isang maayos na daluyan ng trapiko para sa oras ng pangangailangan, sa oras ng emergency, madali po natin matutugunan at mapupuntahan yung ating mga kababayan. At syempre, yung pagsasaayos ng mga kalsada po. So, hindi lang naman po sa sentral, hindi lang naman po sa bayan. Pati na rin sa Exodus, sa Floodway B, sa Pag-asa, sa Lupang Mitra, ganun din po sa Lupang Arenda, na talagang higit na nangangailangan po ng tulong at alalay po ng isang pamahalaan. Ibig sabihin nyo, Kaplig, pati lahat ng salaylayan ng Barangay Santa Ana ngayon ay pipilitin nyo ikutin para malaman kung ano ang mga hinaing at problema ng kanilang bawat sityo. Opo, Kuya Jerry, totoo po yan. Sabi ko nga, pagkaupo pa lang natin bilang konsel ng ating bayan, pangako natin sa ating mga kabarangay, kababayan na sa bayan ng Taytay, na tayo yung magsisilbing mata para ang lahat ng pondong ilalaan po natin sa proyekto ay sisiguraduhin nating tama, wasto yung specification at ginagawa po ng bawat contractor para po nasusulit po natin ang bawat ina-allocate po natin at ina-appropriate natin budget. Kaya sa ating mga kabarangay po sa Lupang Arenda, sabi ko ako, Jerry, hindi na natin sila tinatawag na laylayan. Sa totoo lamang po, ang Lupang Arenda, ang Exodus at ang Bagong Pag-asa, ang una pang dinadaanan galing sa Pasig, galing sa Taguig, galing sa Cainta, papunta po sa ating bayan ng Taytay. Kaya ito po ay tatawagin nating Dulong Bayan. Ang Lupang Arenda, ang Bagong Pag-asa, ang Exodus, Lupang Mitra, yan na po ang mga tinatawag nating Dulong Bayan at bahagi na rin po ng kabayanan po ng ating Barangay Santa Ana. At isang ang ginawa ng Barangay Kapitan Joey Calderon ng mga panahon yun, talagang everyday at every week talagang iniikutan lahat ng kanyang kabarangay. Yun nga, Kuya Jerry, sabi ko nga, ito na rin yung pagkakataon para maipakita natin yung ninanais natin na pagpapanatili ng kalinisan, syempre kaayusan ng bawat lugar, at syempre yung kapayapaan. Dahil noon pa man ang advokasya ng ni Cap Joey Calderon ay mapaikot po ang bawat tanod, lalo na sa 10 oras ng gabi. At syempre magkaroon ng outpost na tutugon sa mga pangangailangan ng mga nasasakupan natin kahit na anong oras, kahit na 10 oras ng gabi at madaling araw. Meron po silang nalalapitan sa oras ng pangangailangan. Peace and order, ano? Peace and order. At transparency ng Barangay Santa Ana ay muling magbabalik. Opo, amen. Sabi ko, lahat ng mga proyekto, programa, aktibidad, lahat po tayo ini-encourage na makiisa at makibahagi po. Dahil ito po ay binibigay po natin para po sa kaunlaran po ng bawat taga-Barangay Santa Ana at syempre kaunlaran po ng buong bayan ng Taytay. Ayan.
Okay, mga kaisyon ng bayan, at yan po ang ating kaunting mensahe na ibinigay sa atin ng ating barangay kapitan, Leng Joey Calderon, isa ka ng ganap na kapitan. Amen. Elected. Okay, mga kaisyon ng bayan, maraming salamat sa inyong paunlak sa ating programang Kaisyon ng Bayan. Kapitan, congrats! Thank you, Jerry. Maraming salamat. God bless at mabuhay po kayo. Thank you po.